Good morning sa ating lahat. Bago tayo mag-umpisa sa gawain ni Lord, may itatanong lang ako sa inyo about isa. At hindi naman ito mahirap, kundi para malaman lang natin kung ano yung nasa isip natin. Ang tanong ko sa inyo, kung kayo ay magiging isang bulaklak, ano iyon at bakit? Umpisahan natin kay Kuya Eric. Kung ikaw ay magiging isang bulaklak, Kuya Eric, ano ka at bakit? Siguro pwedeng maging rosas. Bakit rosas? Ito ay kahit may tinik, ito ay mabango at gusto ng karamihan. Di ba? Ang ganda ng kanyang pagkasabi sa rosas. Yan. Ako naman, kung ako ay magiging isang bulaklak, ako ay isang sunflower. Yan. Kasi ang sunflower, bukod sa favorite color ko kasi ang yellow, at the same time, kahit init na siya, maganda pa rin sa paningin yung sunflower. Kahit nahihirapan na siya, nandiyan pa rin yung bloom niya pa rin. O, si Ate Eva naman po. Ako naman siguro yung sampagita. Oh, so Kasi ano siya yung mahalimuyak, tapos puti. Yung parang kasi yung kulay na puti, parang nagsisignify siya ng purity. Wow. Kaya parang pumasok agad sa isip ko yung sampagita. Wow, ganda no? O si Kuya Mike naman. Ako naman, Rosal. Yan. Uy, Rosal. Bulaklak. Siyempre, bukod sa, mabango, pangalan din ang asawa ko. Mahal na mahal. Pero siyempre, pagkalala mo yung, nakikita mo yung bulaklak na yun, lagi nasa isip mo rin yung asawa mo. Tama. Kaya, Rosal. Tama, ang ganda no? O si Kuya Mike naman. Ulit. Sa akin siguro yung rose na lang kasi Rose ulit? yung rose kasi yun yung mga ginagamit ng mga binatang nagliligaw sa mga romantic kasi di ba nakakilig ako, di ba? Hindi na kilig. Yan. O si Kuya RJ. Kuya RJ. Siguro po para sa akin is santan. Santan. Wow. Kasi Ganda. bukod po sa nakakapagbigay siya ng ganda sa bakuran, ganun po. And then, yun marami pong dumadayo na iba-ibang mga insekto po para kasi may lasa po yung Oo, tama. Wow, ang ganda. Si Kuya Ronel naman. Para sa akin po is, excuse me. Para sa akin po is red na rosas. Wow, red na rosas. Parang Ay, may si Kuya Kuya Mike Mike. Para pag inom ito parang mabango. Oh, ganda no. Talagang iba-iba man tayo ng nakikitang mga bulaklak sa paligid, pero iba-iba din yung description niya. Yes. Kaya tayo po ay dadako na sa ating kantahan. Si Kuya Pero bago tayo magkantahan ay ililid muna tayo ni Kuya Mike sa opening prayer. Yes, so Lord, tayo manalangin at patuloy natin ang puso natin ay handa na makipag-usap sa Panginoon pamamagitan ng panalangin upang humingi ng gabay sa ating gawain. Yes, tayo manalangin. Lord, salamat po una sa lahat na kami po ay narito, Panginoon, upang kami, Lord, ay magtipon-tipon at pagbulay-bulay ng iyong salita para sa bawat isa, Panginoon, na sa pagka-spiritual namin, Lord, ay patuloy po, Panginoon, ng iyong salita at siyang mangungusap sa aming mga buhay. Kaya salamat po, O Diyos, maging sa mga bawat isa sa aming, Panginoon, ay patuloy po, O Lord, ang iyong salita, Panginoon, ay may pamuhay po ito at patuloy po, O Lord, na kayo po ang manahan sa aming puso. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa inyong kalagitnaan, Panginoon, ay patuloy po, O Lord, ang iyong presensya ang nariyan, Panginoon. Kaya salamat po muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri ko sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ating awit po, maalala natin na ang Panginoon ang nasa sentro ng ating gawain. Awitin natin kung gaano natin siya kamahal.
piling mo'y amin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, maglilingkod sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Hallelujah. Tunay nga po ikaw ay minamahal naming Panginoon at alam namin na masigit pa yung pagmamahal na pinagkakalob mo sa amin, Panginoon. Sa kabila, O Diyos, ng aming pagiging makasalanan, ikaw ay Diyos na tapat at laging nagmamahal sa amin. At nais namin, Panginoon, na alalahanin ang kabutihan mo sa buhay namin sa Austin. Ikaw nga po, Diyos, ay patuloy naming aawitan, pasasalamatan, sasambahin at pupurihin sa Hallelujah. sa may buti mo, Diyos. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay
sa ating pag-aawitan. Napakasarap na damhin yung presensya ng Panginoon. At sa ngayon ay ihanda natin ang ating puso at isip at tayo po ay makakarinig ng salita na nagmumula sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Kuya Mike. Kuya Mike, ikaw na. Tingin po. Buksan po natin sa ating hawak po ng mga Biblia sa page 519. Yan, mas madaling nakita po. Makikita dyan mga sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Yun. 519 or 519 sa may hawak po na maliit na Bible. Sa malaki naman po, hanapin po ninyo sa aklat ng Efeso. Chapter 1 or Kabanata 1, 3 hanggang 14. Ganito pong gagawin na lang natin. Paikot tayo. Unang babasahin ni Kuya Ranil. Ronel, ni Kuya Ronel. Nakita mo na Kuya Ronel. Yung sa, mag-uumpisa sa, yung maliit na 3, verse 3. Yung malaking number po dyan, ang tawag dyan ay kabanata or sa English ay chapter. At yung mga sa baba niya na mga maliliit na mga number, ito naman yung tinatawag nating verse or versikulo. Mag-uumpisa tayo sa 3, tapos 4 si Kuya RJ, 4, 5 ako, 6 si Kuya Mike, 7, 8, 9, tapos hanggang sa matapos ko yung 14. Yan, sa may 14 po. Okay. Paikot na lang po tayo. Mag-umpisa kay Kuya Ronel. Paikot. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yan. Magtatapos kay Ate Eva sa verse 14. Sige Kuya, pakiumpisa na mo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon, Yesu Kristo. Pinagkakalooban niya tayo ng lahat ng magpapalang spiritual na namumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. 4. Bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sa 5, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. 6. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na saganan niyang binigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ito pa po, sir. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kahalaga ang kanyang kagandahang loob. Na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Sa 10, Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalan ang mga ito kay Kristo. 11. Kami ay pinili ng Diyos mula sa simula na naging kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. sa 12, kami mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian.
13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. Sa verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Dahil sa mandaling manalangin, salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat sa iyong paliwanag. Ito po ay aming maintindihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po yung tinatawag nating mga pagpapalang espiritual. Pag sinabing pagpapalang espiritual, ano kaya itong mga ito? Dito po sa binasa natin, saan kaya po dito yung mga pagpapalang espiritual? Sige po. Sa verse 4, meron po kaya dyan sa verse 4 or sa verse 5? Mga pagpapalang espiritual. Yung Sige po. Yung pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Diba parang napaka-special di po ba na uy, pinili pala ako. Sino pa ako para piliin? No? Pagpapala po yun, blessing na spiritual yun. Ibig sabihin pala, bago pa tayo nagkita-kita talagang nandun na yung pagpili sa inyo. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Ba't ako pinili? Ang dami naman tao sa mundo. Kaya sabi na natin sa San Marcelino, ang daming tao sa San Marcelino, isa ka pala sa pinili ng Diyos. At ngayon, nakatakda na yon para at dumating na yung bagay na o pagkakataon na makilala mo siya. Sige, meron pa po ba kayo nakikita? Pinili niya tayo upang maging anak niya. Ayan. Pinili po na hindi lang siya basta pinili, kundi maging anak niya. So, ibig sabihin, hindi lahat po ng tao ay anak ng Diyos. Pero lahat ng tao ay nakakakilala sa Diyos, di ba? Lalo na kapag dumating na yung kamatayan, di ba? Nasa bingit na ng kamatayan. Tatawagin pa rin niya yung Diyos. Pero tayo, hindi lang tayo basta pinili. Pipiliin ko si Kuya Eric. Halika dito, Kuya Eric. Di ba hindi lang ganun, kundi halika, dito ka, pinili kita, ikaw magiging anak. Yan. So pinili bilang anak. Meron pa po ba kayo nakikita? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Yun. Napaka sarap naman sa pakiramdam natin. Hindi lang tayo basta pinili na maging anak niya. Napaka-espesyal na dugo niya ang ipinangbayad. Buhay niya ang pinangbayad, tinubos. So, ibig sabihin, pag tinubos, nakasal na tayo. Kasi lahat tayo ay makasalanan at tayo lahat ay mapapahamak. Tayo lahat ay pupunta sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, tinubos niya tayo. Napakaganda, di ba? Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Tinubos na tayo. Tignan nyo, meron pa po dito yung sinabi, pinatawad. So yung pagkatubos, nandun na yung pagpapatawad sa atin dahil lahat nga po ay nagkasala. Sabi nga ng Roma 3:23, sapagkat walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa chapter 3 ng Roma, verse 10, walang matuwid kahit ni isa. 6:23, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, nandun yung kagandahang loob ng Diyos. At yun na nga yun, yung kamatayan niya sa krus, binigay niya, tinubos niya tayo, at tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Meron pa po ba? Si Kuya Ronel, may nakikita ka pa ba, Kuya Ronel? Nandun kasi.
kami ay pinili ng Diyos mula sa sinimula na maging kanya sa pamamagitan ng Kristo ayon sa kanyang plano ng Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Yan. Pinili po niya tayo at yun na talaga yung kanyang layunin noon pa. Yan yung nagkasala yung tao, sinunod nila yung gusto nila, bagamat tinukso sila, pero may sarili pa rin silang kaisipan eh. Pero tinan nyo naman, mabuti pa rin talagang Diyos, di ba? Noon pa lang, nagplano na siya. At yung katuparan ng ayos yung dumating ng ating Panginoong Jesus. Sa verse 9, sa verse 9, Sa verse 9, pinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin. mahirap kayang unawain minsan talaga kasi pag sinabing mahiwaga, di ba? kahit nga isang tao nga matalino, di ba, pilit niyang inuunawa, ganito yung mundo, ganito yung tao. Pero may hiwaga yun eh. Mahirap unawain yun kahit sinong tao dahil ang isipan ng tao ay limitado. Bakit nangyari kung talagang merong Diyos, bakit nangyari sa kanya? Bakit namatay siya sa ganyan? Di ba ang hirap kasi hiwaga. Pag hiwaga kasi hindi sa basta-basta maiintindihan maliban na ipaunawa ng Diyos. Diba? So pagpapalang mga spiritual pa rin yan. Diba? Ano pa po? Tayo ay pinili upang parangalan ang kanyang kalwalhatian. Sa verse 12 po. Ayan. So lahat ng ang kanyang ginawa po, pagpili o paghirang sa atin ay alam naman natin para talaga sa kanyang karangal. Para sa kanyang glory, na maparangalan siya, na masabi natin na mabuti ang ating Diyos. Mayroon pa po ba kayo nakikita? Sa 13. Sa 13, sige po. Pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Yun. Ito yung talagang magandang balita ng kaligtasan. Yun ang ngayon nabanggit ko kanina. Ang tao ay makasalanan, ang tao ay mapapahamak, ang tao ay mapupunta sa tiyak na kapahamakan. Ito na yung walang hanggang kaparusahan sa tao. Ngunit ang kaligtasan ay dumating. Sa papanong paraan. Yun na ngayon, biyaya na ng Diyos yun. Kumbaga, pabor na ng Diyos yun eh. Sino ba tayo para bigyan ng pabor? Makasalanan na tayo, di ba? Nararapat kang parusahan, sabi ng kautusan. Kasi nagkasala ka. Pero hindi, binigay pa rin niya yung buhay niya. Di ba? So, nagkaroon ng kaligtasan noong sumampalataya na ang tao sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang daan ng kaligtasan po sa Panginoon. Sabi nga ng Acts 4:12 or mga Gawa 4:12, sa silong ng langit, walang ibang pangalan. Walang nakalagay doon. Sa pangalan ni Kuya Michael. Pag naniwala ka kay Kuya Michael, maliligtas ka. Kung maniniwala ka kay Kuya Ronel, maliligtas ka. Maniwala ka lang kay Kuya Ronel, wala naman nabanggit. Wala naman sinabi doon. Kasi nga lahat naman tayo ay nagkasala. Walang perfecto. Isa lang ang naging perfect. Walang iba ang ating Panginoong Yesus. Kaya sa Kanya tayo mananampalataya. Maniniwala tayo sa Kanya. Lord, naniniwala ko sa iyong ginawa sa cross para sa akin, sa pagmamahal mo sa akin. So meron pa po ba kayong nakikita? Yung sa dulo, Kuya Mike, yung Sige po. makakamit natin ang Espiritu ng katibayan na makakamit natin ang Diyos, yung pangako ng Diyos sa atin. Maraming mga pangako po ng Diyos. Papapalang spiritual pa rin po yan kasi di ba kapag sa palagay po ninyo kapag mayroong ipinangako sa inyo,
ano po ba ang pakiramdam natin? Ano, sige, Kuya Ronel, pagka-graduate mo, bibilhan kita ng sasakyan. Di ba? Mga ganun pa ako yun, di ba? Sarap, di ba? Di ba? Uy, bait naman ni Daddy. Bait naman ni Kuya, di ba? Pero ito, hindi lang yun ang pinangako ng Diyos. Talagang marami siyang mga ipinangako. Isa na nga po doon yung ipinangako niyang ililigtas niya ang tao. At yun ang nangyari na. Maniwala lang tayo sa Kanya. Ito naman yung isang pangako na hinihintay ngayon na hindi pa natin nakakamit. Yung muli niyang pagparito. Sasalubungin natin siya. At sa piling niya ay magiging magandang ating buhay. Wala nang pagluha. Hindi na tayo naghihirap. Dito naghirap pa tayo maghanap ng pera, di ba? Walang pang-apply. Kailangan ko ng ganito. Kasi bibila ako lang. Wala ka mag-exam. O magpupuyat ka pa, di ba? Paano kaya ito? Kailangan perfecto to, mapesa ko to. Pero pag doon, wala na. Yes, amen. Wala na rin sakit. Wow. Dito nga, minsan, sakit na ako. Mukhang iba yung kinain ko, di ba? Pero doon, pangako ng Diyos yun na sasama niya tayo sa mga nananampalataya na naniniwala sa Panginoon Jesus. At doon ay kapiling natin siya. Marami pang mga pangako ng Diyos na kung babasahin natin ang salita ng Lord, ng ating Panginoon, marami tayong makikita at mababasa dito ng mga pangako niya. Yun lang yung sinabi ko, mga ilan lang yun, pero kung tutusin marami. Amen. Sige, meron pa po ba kayong nakikita? Wala na po ba? So kung wala na, ay ito po naman yung pagkakataon na dahil nakita naman natin at narinig natin yung magandang balita, yung pagmamahal ng Diyos, yung pagtubos niya sa atin, yung pagbigay ng buhay niya. Ito naman ngayon yung isang desisyon na gagawin natin para tayo ay makatiyak sa ating mga buhay. Dumating mang yung panahon o yung isang araw na bawiin ng Diyos ang buhay natin, nakakatiyak naman tayo na sa Kanya tayo pupunta. Kasi ang kaligtasan po ay hindi po bukas or sa susunod na araw kasi hindi natin alam ang mangyayari bukas. Siyempre bukas di na tayo makikita dito. Baka ilang araw na naman o ilang buwan o baka si Kuya o yung pinaplano niya baka mamaya ay mapunta sa ibang lugar na. Di ba? Si Kuya Ronel pagkatapos ng 10 taon siguro. Pag may pamilya na siya, baka mamaya nasa abroad na siya, di ba? Baka ito yung pagkakataon ngayon na masiguro natin na tayo ay talagang sa Panginoon. At saka hindi natin alam kung isang araw or bukas darating ang Panginoon, yung sinabi ko kanina, sasalubungin natin si Lord. At least ngayon pa lang, nagdesisyon na tayo. Ito ngayon yung desisyon na gagawin natin. Napakadali lang. Aminin lang natin, admit that we are sinners. Aminin lang natin na tayo makasalanan. Pangalawa, believe in Jesus. Maniwala lang tayo sa Panginoong Yesus na siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Letter C, confess. Confess natin sa ating Panginoon and then choose to accept Him. Piliin natin na tanggapin siya bilang ating tagapagligtas at sige po, manalangin tayo at tayo po ay pumikit. Sunod na lang, pag sinabi ko pong sunod kayo sa panalangin, sunod na lamang po kayo. Ako po muna ang manalangin. Salamat Panginoon sa iyong pagpapalang espiritual na siyang binigay niyo po at nalaman namin ang lahat ng ito. Salamat po sa pangunawa. Salamat Panginoon sa bawat isa na nakarinig ng iyong salita. Sige po kung kayo po ay nagnanais o gusto niyong tanggapin ang ating Panginoong Yesus, malaya po kayo na sumunod sa akin sa isang maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon.
Kung kayo po ay naka-desidido na, o gusto nyo na siyang tanggapin, ako na po ay mananalangin. Sunod po kayo sa akin. Sabihin po ninyo, Panginoong Yesus, naniniwala ako na ang iyong salita ay isang katotohanan na nagpaliwanag sa aking isipan. Naniwala po ako dahil ito ang magbibigay sa akin ng kasiguraduhan sa aking buhay. Inaamin ko, Panginoon, na ako'y isang makasalanan. At naniniwala ako sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus para sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Nais ko po kayong tanggapin dito sa aking puso bilang aking sariling tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Kuya Mike, sa napakagandang mensahe na binahagi mo sa bawat isa sa atin. At nagpapasalamat din kami sa buhay ni Kuya RJ sa pagdalo at ni Kuya Manel. Dalangin namin na patuloy kayong makadalo sa mga gawa. At ngayon naman ay manalangin tayo kung ano yung mga prayer request nito. Si Ate Angel. Hindi po, pwede nyo na pong sabihin kung ano yung gusto nyo prayer request. Umpisa tayo kay RJ. Meron ka bang prayer request? Dahil po, request ko po is sa good health sa akin and then sa family ko and then long life ko sa kanila. And then, sana po this year magtuloy-tuloy po yung career ko. Si Ronel naman. Para sa akin, guys, ingatan po kami sa araw-araw, guys. Bigyan po kami ng kalakasan, tsaka po, ingatan din po yung mga sa buhay. Sige, tayo ay sa na manalangin at ipag-pray natin ang inyong mga prayer request. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na muli o Diyos, mailalapit namin sa inyo ang mga hiling po ni Ronel at ni RJ. Lord, ang hiling lang po ni RJ, Panginoon, ay lagi niyo pong ingatan ang kanyang pamilya, ang kanilang kalusugan, Panginoon, ay lagi niyo pong isustain, lagi niyo po silang palakasin, Panginoon. Malayo man sila, Lord, sa kanyang piling, pero Lord, naniniwala kami na ikaw po ang Diyos namin na umaabot sa kanyang pamilya ngayon sa Mindanao. At tunay nga po, Diyos, naniniwala kami na hindi po masasayang ang panalangin ito, kundi Lord, magugulat siya, Panginoon, na laging malakas ang kanyang pamilya, Panginoon. Maging Lord, akin din pong idinadalangin sa oras na ito ang kanyang career, Panginoon, na next year, Lord, ang hiling niya lang, Lord, maging tuloy-tuloy ang kanyang magandang career, Panginoon. At naniniwala kami, private man na malalaman ang exam, Lord, let your will be done, Panginoon. Kung ano man yung resulta nito, Lord, iniaalay po namin sa inyo ito, Panginoon. At kung kalooban niyo, Panginoon, na maging maayos na po ito, mapasa niya po ito, Panginoon. Lord, salamat. At kung meron man pong hindi pa pagkakataon, Lord, turuan niyo po si RJ na mas magtiwala sa inyo, Panginoon, sa inyong kalooban. At naniniwala kami na ito po ay magiging stepping stone niya lang dahil may inihanda ka po, Panginoon, na magandang plano para sa kanya, Lord. Salamat, dakilang Ama. Inaalay po namin sa inyo ang buhay ni RJ at tulungan niyo po siya, Lord, na ikaw po ang siyang kapitan niya sa mga pagsubok na nararanasan niya, Panginoon. Again, Lord, amin din pong dinadalangin sa inyo ang request po ni
Ronel, Panginoon, na kalakasan sa kanyang pamilya. Lagi niyo pong ingatan, Yes, Panginoon, God, na thank you. pag-iingat na nanggagaling sa inyo, Lord, ang siyang magbigay sa kanyang pamilya at sa kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon, na malayo Amen. sa kanya. Lord, salamat. At tunay nga po, Diyos, ikaw ang nagpapalakas dahil ikaw ang Hallelujah. source ng kalakasan namin, Panginoon. Amen. At naniniwala kami, Lord, na hindi po masasayang ang panalangin nito dahil Amen. lagi niyo pong iingatan ang kanyang pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo to dahil naniniwala kami na ikaw po ang Diyos na buhay na sumasagot sa mga panalangin namin, Panginoon. Lord, salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa napagandang panalangin, Ate Angel, at sa pagtatapos ng ating gawain, hinihiling natin si Kuya Eric na pangunahan tayo sa pangwakas na panalangin. Amen. For the last time, tayo ay mananalangin at masasalamat natin sa ating Panginoon ng ating gawain. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa umagang ito. Salamat, Panginoon, na kami ay iyong pinagsama-sama, Panginoon, upang matuloy ang gawain na ito, Panginoon, na kami ay makapaghayag ng iyong salita, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ang iyong salita ay makapangyarihan. At hindi ito babalik, Panginoon, na walang nangyari, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa mangyayari sa iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa magandang mangyayari pa, Panginoon, sa iyong plano, napakagandang plano, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at sa kalinawan ng isip, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinadalangin din namin, Panginoon, ng safety, Panginoon, na safe kami pumunta dito, Panginoon, at safe din kaming uuwi at babalik, Panginoon, na Yes. masaya at kontento at ninanamnam, Panginoon, ng iyong salita. Praise God. Salamat, Panginoon, ikaw ang mabuting Diyos ng mundong ito. Tinataas namin ang lahat ng ito sa iyong matamis na pangalan. Amen. Amen.